everyone! Ako si Vanessa Acosta at nandito kami ngayon sa San Miguel National High School para alamin ang kwento sa likod ng buhay ni Mr. Raymond Ortiz de la Cruz. I'm Raymond Ortiz de la Cruz. Dito ako nagtapos sa school na to kung saan ako nagtuturo ngayon. 21 years old na ako. Teacher ako, and I have been teaching for 26 years now. And I know what I do. I have 3 kids. My wife passed away last 2023. December 30, 2020. Kung sino po ba si Sir Raymond yung kabataan niya? Hindi ko pinanong maging teacher. Gusto ko magpare. Alam mo yung pare? Yung pare na umakit sa mundo, nagsasalap sa marginalized sector ng the community, mag-aalaga ng matandang may sakit, magpapaaral ng mga bata sa saman. Basically, yun ako ng bata ko. Pero yun din naman ako eh. Ngayon, na nagtuturo na. Nung nag-aaral na po kayo, ano naman po yung pinakamahirap na nangyari or pinagdaanan po nito? Pagkatapos ng high school, huminto ako ng pag-aaral. 2 years ako huminto kasi walang pang pag-aaral. Nag-tricycle driver ako sa construction work. Naging construction worker. Na-depressed and everything. And then I asked God kung ano yung plan niya. And then I realized na hindi ko pwedeng maging ganun ako or life. So I made a move. Ayaw kong maging teacher. So commerce ang kinuha ko, first sem. Yung second sem, nag-shift ako to education. Kasi masarap maging teacher. Ayaw kong maging teacher, but I fell in love with it. And I still do love teaching. Sino po nagbigay sa inyo ng inspirasyon para magpatuloy po sa pag-aaral? Magulang. Laging magulang. Generally, magulang ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Same thing sa akin. Magulang ko. Pangalawa, nung nasa school ako, nasa St. Paul, may madre na naging inspiration ko. And I believe yung influence na yon taglay ko ngayon. Kasi si Sister Blanche, may mga scholar. Humahanap siya ng foster family or sponsors. May mga ipaaral din siya. Hindi ako isa doon sa scholar. Pero part nung ako ngayon ay mula kay Sister Blanche. And of course, kung paano ako pinalaki ng magulang ko. Sila yung dahilan kung bakit ako nag-aaral siguro. Ano po yung mga problema niya na pinagdaanan nung nagsisimula na po kayo tahaking yung gusto niyo po talaga trabaho? Meron. Nag-apply ako. Hindi ako na tanggap agad kasi sa sistema. And I'll be honest with you. May maling sistema. Palakasan system. Nepotism. Ayoko ng mga ganon eh. Kaya nung unang application ko, kung ano lang yung talagang credentials ko, yun lang ang ginamit ko. Hindi ako nain. Ang nain, yung may backer. And I'll be looking at the camera directly. Galit ako sa corruption in all forms. Nung nag-apply ako the second time, nakuha ko yung item. Hanggang ngayon, galit ako sa nepotism, sa corruption. Lahat ng uri nito. Hindi ko malilimutan yun kasi na-depress ako eh.
Nung ano po kayo nagturo, ano po yung mga karanasan nyo na sinubok po talaga kayo or mga naging experience nyo po sa estudyante? Mahirap ang maging teacher pero masarap. Kagaya nito, may mga bata dito sa likod ko. Iba-iba ng characteristics ng bata, personality, upbringing. Isa siguro na challenge na naranasan ko ay yung naputol yung pasensya ko. Lumabas yung halimaw sa mga hindi ko na i-explain in details or further kung ano, but enough para nung kinabukasan, kaharap ko yung magulang pareho sa guidance. Ipina-guidance ako. Disciplinarian kasi ako. Sumobra. Mabait ako pero monster din. Yun yung realization ko. That I need to be gentle. I need to be gentle with my students. And I need to treat them as my own. Sino bang magulang ang magugustuhan na yung teacher masasaktan, mapapahiya, di ba? Madudurog ang ego ng guro. Kaya nung nagkaanak ako, mas na-realize ko na ang teacher dapat magulang talaga. Ano po yung ipagmamalaki niyo po bilang guro ngayon? May pagmamalaki. Bilang guro, palagi kong sinasabi na ang award namin, ang certificate namin, teachers are measured by how they are remembered by the students. Anong mapagmamalaki ko? Nag-put-up ako ng scholarship program through sponsorship kung saan mga former students ko ang sponsor. Sinong teacher ang kayang gawin na mamotivate ang mga bata niya na magpaaral ng kapwa bata? Diba? Magulang nila ako, tapos ngayon katuwang ko sila, nagpapaaral kami ng mga batang estudyante ko na kapatid din nila kasi tatay nga nila po, di ba? Ganun yung concept. And I'm so proud of that, being a teacher. Bata pa ako, gusto ko I want to serve. I wanted to serve, that's why I'm serving all my life. Yakin mo yung puso ko. Ang lalabas, alam mo, to serve. To serve the elderly and the children. Children. Yun talaga ang dahilan, ang purpose ko sa mundo to serve the matatanda and the mga bata na wala na halos pakitang pag-asa. Now, bakit ako nag-put up ng scholarship program? Kasi teacher ako. Araw-araw may bata ako. Isipin mo to, ma'am. Sa klase mo may bata ka, pumasok, uto, lamit, sira-sira, lupa. Hindi siya makasagot sa klase kasi gutom siya. Wala siyang baon. Kung teacher ka na may puso, gagawa ka ng paraan. Kung teacher ka lang, pipikit ka lang. Hindi ako teacher lang. Gets mo? Kaya ginawa ko to kasi hindi ako teacher lang. So sa loob po ng 20 years nyo po na pagtuturo, ano po yung pinakamasaya na alaala na pwede nyo pong ibahagi po sa amin? Practice teacher ako nung mamit ko yung asawa ko dito sa school na to. At yun talaga pinakamasayang alaala ko. At yung 25 years of teaching ko, kapiling siya sa alma mater ko, kung saan ko siya nakilala. 25 years of teaching. Yung kulay na nilagay namin sa paaralan at sa memories ng mga bata.
hindi siya natapos sa passing of my wife. Namunga siya, namulaklak. At actually, ginawa ko yung program na scholarship nung muntik nang mamatay ang asawa ko noong 2018. And that's why I told him, Net, kailangan natin gumawa ng something. Because this is your second life. And then I created the scholarship. 8 years na siya. Sir, yung last po namin is, gusto po sana namin na magbigay po kayo ng motivational message po, lalo sa mga bata po na nawawala ng pag-asa sa buhay, lalo na po sa pag-aaral. Anak, dumating na ba sa punto na nawalan ka ng pag-asa? Po. Ano ginawa mo? Nagpahinga lang po. Nagpahinga. Salamat. Yung mga bata na nawawala ng pag-asa, dapat mag-pause, magpahinga. Hanapin ang sarili, buuin ang pangarap, at pwedeng humingi ng tulong. Kasi maraming tao sa paligid natin, mga anak, ang nandyan lang para magbigay ng tulong, magbigay ng kamay. Di ba? Gano'n. Kung nawawala ng pag-asa, sige lang, diretso lang, pwedeng mamahinga, bawal sumuko. Pwedeng mamahinga, bawal sumuko. Talagang nakaka-inspire ang kwento na si Raymond. Patunay na ang tiyaga at pagmamahal sa edukasyon ang tulay para sa magandang kinabukasan at matupad ang ating mga pangarap. Naway, ang buhay ni si Raymond ang magsilbing inspirasyon sa inyong mga kabataan at sa mga nangangarap sa buhay.